Hello Libra, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra pa una mensahe po ninyo for today, intuition. Ayan, trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Ayan, so siguro medyo ilang araw na to, Libra, na parang kinukulit na kayo ng inyong intuition. It's been giving you hints. It's been giving you siguro signs na pakinggan mo, no? Pakinggan mo yung inyong intuition kasi nandoon na, no? Yung mga sagot, nandoon na yung way para mahanap mong sagot na hinahanap mo, no? So, pagtiwalaan nyo kung ano yung nare-receive ninyo mga messages from your intuition. Pakinggan ninyo ito kasi it will lead you, no, to where you're going to find the answers, no, that you seek. Blue star, follow the light of your inner compass. The blue star, it will lead you to the truth that resides within your soul. Ayan, so you really need to listen deeply, no, sa inyong intuition, sa inyong inner voice, kasi ano to punong-puno ng ng mensahe, no, para sa inyo ang divine universe. Parang pinapadalhan na kayo ng mga mensahe, and those are guidance, those are answers to your questions, those are guide, no, na magli-lead sa iyo towards kung saan kayo dapat mapunta, kung anong sitwasyon na dapat ninyong kalagyan sa ngayon. So, it is extremely important for you na pansinin ninyo kung ano yung bulong ng inyong inner voice, no? Ng inyong intuition. We have choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. Ayan, so mayroong pagpipilian, no? Maaaring merong mga opportunities dito na kailangan ninyong tignan, pagpilian, pagdesisyonan, no? So pag-isipan mabuti kung ano yung makakabuti sa iyo, kung ano yung dapat or yung ano nararapat para sa iyo diyan. Kaya siguro din kayo binibigyan ng guidance, no? Through your intuition or through your inner voice, kasi maaaring nalilito kayo kung anong mga options dito ang dapat ninyong kunan, ang dapat na i-take advantage ninyo at this time, no? Kaya pakinggan ninyo ito, no? Pakinggan ninyo yung inyong inner voice, yung inyong intuitive messages, intuitive nudges, kasi yun ang mag-guide sa iyo para sa kung ano ang best para sa iyo. Magnificence, you are amazing, magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Okay? Maaaring ang iba sa inyo rito mayroong pagki-question sa inyong galing, sa inyong mga kakayanan, sa inyong mga talents, skills, and gifts, sa inyong mga capabilities, no? Kaya sinasabihan sa kayo ng universe na you are enough. Huwag mong pagdudahan, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kasi we are all unique, no? Ang isipin mo, amazing ka, magnificent ka, unique ka. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa iba. Hindi mo pwedeng ikumpara yung mga accomplishments mo sa iba. You know? Kasi kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayong path na pinagdadaanan, meron tayong iba-ibang challenges na pinagdadaanan, no? Meron tayong kanya-kanyang timing, iba-iba tayo ng timing. Kaya hindi pwedeng magkakaparehas tayo ng panahon, no, ng pagtatagumpay, panahon ng mga problema, panahon ng mga obstacles, hindi sabay-sabay o hindi pare-parehas, no, ang pinagdadaanan natin. Kaya wag ninyong pagdudahan ang inyong sarili, wag ninyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan, kasi maaari, no, na yung panahon ninyo, no, is not right now, no? Yung panahon na pagtatagumpay ninyo maybe not right now, but maybe tomorrow or a day after tomorrow, diba? So only God knows. Only God knows. Kaya ang importante, magsikap lang tayo, continue to persevere, continue to work on kung ano man yung pinagsisikapan, na napakahalaga din na lagi talaga tayong makikinig, no, sa ating intuition. Kasi yun ang nagiging guide natin
no? Kung ano na ang mga dapat nating ginagawa, ano na ang dapat nating gawin, saan tayo dapat patungo, no? It's guiding us. It's the divine universe guiding us, no? Kaya importante na pinapakinggan natin ito. Okay? So, what else? At lagi ninyong iisipin, you are good enough just like other people, okay? Huwag ninyong isipin na hindi pa ninyo nakukuha yung success na hinahangad ninyo sa ngayon. Ibig sabihin, hindi kayo magaling, no? Magaling kayo. Timing lang. Maaring off timing pa, 'di ba? Para diyan sa inyong tagumpay na hinihingi or minimithi. We have false person. Ayan. So, mag-iingat kayo. This is a warning para sa'yo. Kasi baka meron ditong siguro mapagtiwala kayo, mabilis kayo magtiwala, mabilis makuha yung loob ninyo ng ibang tao. Kaya this is a warning para sa'yo na huwag kayong masyadong magtitiwala agad-agad. Mag-ingat kayo, no? Sa mga tao na nakakasalamuhan ninyo, sa mga taong pinagkikwentuhan ninyo ng mga mahalagang bagay, mahalagang impormasyon. Okay? Kasi you never know kung sino dito yung nagpapanggap, you never know kung sino dito yung mabubudol sa'yo, you never know kung sino dito yung may hidden agenda sa'yo. Okay? Kaya kung meron man kayong mga mahalagang bagay, ideas, plano, dreams ninyo, just keep it close to your heart muna. Okay? Huwag muna ninyo itong isi-share sa kung kanino man kasi you never know kung sino nga dito yung totoo sa'yo at hindi. Sino yung nagpapanggap lang, no? Na kaibigan, nagpapanggap na loyal sa'yo, di ba? You never know. What else? We have high honor. Ayan. So, ang iba sa inyo dito makakatanggap ng recognition, ng reward, ng award, yung gano'n, ano? Kaya, congratulations. Kasi this is job well done na ginawa ninyo at mapipremyuhan kayo. Wealthy man. Ayan. So, maybe you're going to be dealing with a wealthy man at this time. So, this is someone na established na sa kanyang money, career, and finances. Para na siyang si King of Pentacles sa Tarot na established siya sa trabaho. Meron na siyang financially stable na siya. Diba? Financially secured. Yung ganon. Financially successful. Yung ganon. So, maybe you're going to be dealing with a person like that sa ngayon. No? Pwedeng boss ninyo yan, manager ninyo yan, pwede rin asawa ninyo yan, manliligaw ninyo, yung gano'n, ano? So, but definitely, si wealthy man, pwede rin na manager ninyo ito at siya yung siguro yung mararecognize niya, yung job, ninyo, well done, diba? Maaring siya yung magbibigay sa iyo ng reward, no? Maaring gano'n. Occupation. So, pwedeng boss ninyo talaga to since we have occupation dito, no? So, siguro talaga mare-recognize yung sipag ninyo, yung tiyaga ninyo, yung magandang performance ninyo sa trabaho, no? At mabibigyan kayo ng recognition. Look at that, Libra, napakaganda. There is sudden wealth coming your way. Malaking pera ang maaaring dumating sa inyo. At ang maganda rito, sorpresa ito, no? This is sudden wealth. This is windfall of money na dadating. You never know kung saan ito manggagaling, di ba? Pag dumating ito, then you'll figure out, no? Kung saan ito galing. This is a windfall of money. Pwedeng panalo to, pwedeng regalo to sa'yo, pwedeng yung financial reward ito, no? At this could be a big chunk of money, no? Maaring malaking pera ito. So there is also synchronicity rito. We have master number 11 at saka angel number 777. So I suggest po, pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng mga numbers na to. I-google po ninyo. Kasi meron pa ritong additional message, no? Additional insight na gustong iparating sa inyo ng universe, no? So, yung number 7 resonates with good luck, no? So, swerte ito, lalo-lalo na pagdating sa pera. Tapos, 777 siya. So, tatlo siya. Ibig sabihin, triple, no? Ganun kalakas yung energy ng swerte sa inyo pagdating sa pera sa ngayon. Kaya, good luck sa iyo. We have journey, may travel, ang iba sa inyo. Libra, baka si wealthy man kasama ninyo or baka si wealthy man yung magpapatravel sa inyo. Pwedeng premyo ninyo yan, di ba? Pwedeng yun ang reward ninyo or pwedeng business trip ito.
no? Or this is related to your job, related to family, to pasyal, pwedeng ganon, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.